Okay, magandang gabi po sa lahat. Ito po si J. Rod Castros, Philippine Debaters Association, moderator, host, and admin ng ating debate platform. Meron tayo ngayong debate sa gabing ito sa pagitan ng SDA at ng Born Again Trinitarian. Kilala naman ninyo ang magdidebate dito kasi famous naman ito ngayon dito sa social media, si Pastor Wempi Tan at si Edwel Hortaleza, SDA saka Born Again. Ang ating affirmative side dito ay si Brother Edwel Hortaleza sa topic na patutunayan ni Brother Edwel na sa second coming ay wala nang kaligtasan doon sa mga makasalanan. Tama ba, Brother Edwel? Yes, tama. Okay, so ang ating negative side dito ay si Pastor Wempi Tan. Pero bago natin naumpisahan ang ating debate, bigyan muna natin ng tigda 2 minuto para magpakilala ang bawat magkatunggali sa debating ito. Unahin natin ang ating affirmative side na si Brother Edwel Hortaleza ng Seventh-day Adventist. Brother Edwel? Magandang gabi po sa ating mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay dito po sa ating Philippine Debaters Association. At nawa ay sa gabi ito, welcome po sa debate ito at akin pong inasahan na marami pong ating matutunan sa debate ito. Ito po si Edwel Hortaleza mula po sa panig ng Seventh Adventist. Ay patunayan ko na sa second coming, after second coming, ay wala nang makasalanan pa na maliligtas base po sa Biblia. Salamat po. Okay, sunod natin si Pastor Wempi Tan ng Born Again Trinitarian. Pastor Wempi, 2 minuto sa pagpapakilala sa ating mga viewers. Okay, magandang gabi sa lahat, at salamat sa mga nandito at tumataguyod dito sa Philippine Debaters Association, Ako si Pastor Wempi, founder ng Yeshua Amazing Grace Gospel, At salamat sa platform ito. Mula natin ihahayag ang Biblia. Walang iba kundi ang katotohanan ng Biblia, At muling panalangin ko, lahat tayo ay i-guide ni God na Holy Spirit para makarating sa katotohanan at lahat tayo ay maligtas sa Panginoong Hesus. Salamat and God bless all. Okay, yun po ang dalawang magdidebate sa gabing ito. Bago natin umpisa ng ating debate ay nais naming anyayahan ang iba pa pong mga debatista dyan sa written debate section, welcome po kayo dito. Mag-message na po kayo kay J. Rod Castros at susubukan natin na live streaming ang inyong mga debate na inyong mapagkasunduang mga topic. Message lang po kayo, J. Rod Castros po, PM lang po kayo. So, umpisa natin ng ating debate sa pamamagitan ng pagbibigay ng 10 minuto sa ating affirmative side na si Brother Edwel Hortaleza para tayuan ang topic na patutunayan ni Brother Edwel na sa second coming ay wala nang kaligtasan doon sa mga makasalanan. Brother Edwel, 10 minutes. Okay, thank you very much, Brother Gerald, sa inyo pong pagpapakilala. So mga kaibigan, ang ating pong topiko na after second coming ay wala na pong kaligtasan ang mga makasalanan pa. Okay, unang talata po na ating basahin mga kapatid, mga kaibigan. Yan po ay mababasa natin dito po sa Hebreo 4:27 at 28. At dito po, kasi po marami po ang nag-aaral, marami po ang nagpapatunay na mayroon pang kaligtasan after the second coming, Okay, in the millennium, meron pang pangaral. Marami pong mga topiko, marami pong mga sikta ang nagpapatunay dyan na in the millennium ay marami pa po ang evangelize. Ngunit mga kapatid, saganang Biblia at Biblia lamang ang ating babasahin, ay wala na po tayong mababasa na may maliligtas pa, Okay, yan po ay babasahin natin mga kapatid. Una-una po dito po sa 27 na Hebreo. Sabi rito, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. So mga kapatid, pagkatapos mamatay, itinakda
na ang tao ay mamatay. Lahat ng tao ay mamatay. Gwapo man o pangit, payat, mataba, may ngipin o wala, mamatay. Itinakda na yan na ang tao ay mamatay nang dahil po sa kasalanan, mga kapatid. At pagkatapos nito, paghuhukom na. Wala pong sinabi rito na pagkatapos mamatay ay mabuhay pa at mayroon pang karapatang maligtas, mga kapatid. Kung ikaw ay makasalanan, siyempre hahatulan ka. Dalawa pong hatol, kamatayan o buhay na wala hanggan. Talatang 28, 9:28 ng Hebreo. Ay gayon din naman, si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Okay? Inihandog ang ating Panginoon na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Pakyawan ito eh. Alam niyo po, mga kapatid, sa lumang tipan ay mayroong paghahandog ng tupa, kambing, baka, o kay kalapate sa may inihandog po doon. At mayroong araw ng pagtubos bawat taon, no? Bawat taon, mga kapatid. Ngunit, sa panahon ni Kristo, wala na po yon, sapagkat si Kristo na po ang kahuli-huli ang handog, ang tunay na kordero ng Diyos na pangtubos sa kasalanan ng sanglibutan. Minsan lang po ito ginagawa, kapatid, wala ng pangalawa. Ulitin ko. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Malinaw, mga kaibigan. Sa ikalawa ay wala nang pakialam sa makasalanan, no? Wala na. Sino ang ililigtas? Yung mga nagsipaghintay sa Kanya, mga kapatid. Wala na. Yung mga makasalanan, no provision na. Close na po yun, kapatid. Minsan lang ihandog si Kristo. Kaya kung kaya't, mga kaibigan, ngayon, habang may panahon pa, tayo ay lumapit sa luklukan ng awa, no? Ito po ang sabi rito sa Gawa 4:16. Ang sabi po rito, mga kapatid, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So, minsan lang po, mga kapatid. Kung ikaw ay namatay na hindi ligtas, 5 kawawa minutes. kang bata. Kawawa kang bata ka, mga kapatid. Kaya po, ano po ang sabi ni Haring Solomon? Habang ikaw ay nabubuhay, ano po ang pinakapayo ni Haring Solomon? Ito po, mabasa po natin sa Ecclesiastes 9:10. Ito po ang sabi, mga kapatid. Sabi nito, anuman masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa, kathaman, ni alaman man, ni karunungan man sa Siyon na iyong pinaparoonan. So mga kapatid, we pass this way but once. Ang buhay natin minsan lang, wala nang second chance kapag ang buhay nito lumipas, wala nang pagkakataong maligtas pa, mga kapatid. Si Haring Solomon mismo may sabi, anumang masumpungan na gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa kathaman, ni kalaman man, ni karunungan man sa Siyon na iyong paroroonan. Kaya mga kaibigan, yamang tayo nag-aantay sa darating na araw na ito, mga kapatid.
Ano po ang payo ni San Pedro? Dito po sa San Pedro. 3:14. 3:13 at 14. Ito po ang sabi mga kapatid. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis, walang kapintasan sa paningin niya, mga kapatid. Bago po darating si Kristo, Apokalipsis 22, talatang 11. Apokalipsis, talatang 11, ito po ang sabi mga kapatid, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Mga kapatid, ibig sabihin, bago darating si Kristo, bago siya babalik sa ikalawa, mayroon ng close of provision. Mayroon ng harang sa masama at matuwid. Mayroon ng harang sa banal at sa mga liko, mga kapatid. Permanente na. Pag ikaw ay nasarhan ng kaligtasan, hindi ka na maligtas pa, mga kapatid. Babalik si Kristo sa ikalawa. Tapos na ang lahat. Meron pang 146. Meron pa. Meron wala. Kung kaya, ganun mga kapatid. No? Bago po si Kristo darating, may pagsasara na. Ulitin ko, talatang 11, no? 22:11, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Anong kasunod niyan? Narito, ako'y madaling pumarito, at ang aking ganting pala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang magawa. Mga kaibigan, ang ganti na ibigay ng Panginoon sa atin ay ayon sa ating magawa. Dalawa lang po ang ganti. Buhay na walang hanggan o kamatayan na walang hanggan, mga kapatid. Yan po yung dalawa. Dalawa lang, Brother Wimpy, ang gantimpala ng ating Panginoon ayon sa ating magawa. So therefore, mga kapatid, after or prior to the second coming of Christ, close na pong provision, wala nang makasalanan pang maliligtas. Back to you, Mr. Moderator. Okay, yun po si Brother Edwil Ortalesa ng Seventh-day Adventist sa kanyang presentasyon sa topic na kanilang napagkasunduan. Patutunayan ni Brother Edwil na sa second coming ay wala ng kaligtasan doon sa mga makasalanan. So, set natin yung time natin for 7 minutes. Check ko muna yung time, ha. Time. 7 minutes for the cross-examination ng ating negative side na si Pastor Wimpy Tan. Pastor Wimpy Tan, 7 minutes. Okay, ready na? Ready na? Yes. Yes. Okay, Brother Edwil, ba't mo nasabi sa second coming, sarado na ang kaligtasan? Okay. Sabi rito, talatang 11, 20-11, ang liko ay magpakaliko pa, ang matuwid ay magpakatuwid pa. Sarado na. Pagdating ng Panginoon, may regalo na siya, may gantimpala na. Buhay o kay kamatayan. Meron bang sinabi si Jesus sa Revelation? Dahil sa ang second coming niya after sa Revelation na na wala na siyang tatanggapin na maliligtas. Yes or no? Yes. Hebreo 9:28. Sa ikaliligtas ng mga nagsipaghinday sa kanya at wala nang pakialam sa makasalanan. Kaya bago pa babalik si Kristo, kapatid ng Wimpy, magpakabait na tayo para sa pagbalik ng Panginoon, mayroon tayong gantimpala. Okay. Nabasa mo ba at naintindihan mo mabuti ang Revelation na sinasabi ni Jesus na meron pang maliligtas doon? Yes or no? No, wala nang maliligtas. Pagbalik ng Panginoon, ang masasama, takbo sa mga at pangpang at magpatabon. At ang mga ligtas ay sisigaw at salubungin ang Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito.
So, ibig sabihin mo, sa second coming ni Jesus, wala lang nangangaral ng ebanghelyo. Wala lang nagpipreach ng gospel para maligtas. Yes or no? Yes, wala na. Tapos na ang lahat, kaibigan. Kaya, ang sabi rito, habang nabubuhay tayo, anumang masumpungan ng ating kamay na gawin natin ng buong puso sapagkat wala ng pag-asa sa libingan pa. Tapos na ang lahat. Next question. Sure ka ba, Brother Edwin, walang mababasa sa Biblia na meron pang niligtas si Jesus sa second coming niya? Yes or no? Yes, may ililigtas yung mga nagsipaghintay sa Kanya. Yung nangamatay kay Kristo, ililigtas yon. Pero yung mga masasama, wala na, Brother Wimpy. Okay, ulitin yung tanong ha, kaklaruhin ko lang ha. Ano ba talaga? Meron o walang kaligtasan sa second coming ni Jesus? Meron o wala yung mga nag-aantay sa Kanya sa lupa? May kaligtasan pa ba yun o wala na? Meron yung nag-aantay sa Kanya. Pero yung mga masasama, wala nang pag-asa yan, Brother Wimpy. Okay, yung mga hindi naniniwala kay Jesus, biglang naniwala kay Jesus sa second coming, maliligtas o hindi? Kata time. Brother, paki-off lang yung camera mo, brother, kasi nagdo-double tayo doon sa live. Pwede ba paki-off yung camera mo? Okay, thank you. Okay, resume time. Paki-ulit ng tanong, Brother Will. Okay, ito ko, Brother Edwin, ha? Sa second coming of Jesus Christ, yung mga sinasabing masama na naniwala kay Jesus, liligtas ni Jesus yun o hindi? Wala na nga, brother, no? Wala na. No, ibibentiot sa ng Hebreo. Inihandog si Kristo na minsan para sa mga kasalanan ng marami. Sa ikalawa ay parerito na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas nung nag-antay sa Kanya. So yung mga makasalanan, wala nang pag-asa yon, Brother Wimpy. Tatago yon sa mga yungib at pangpang at magpapatago na lang. Okay. Kung pero ba't sabi sa Revelation, may kaluluwang nakita si John sa altar. Ito yung mga nabuhay sa tribulation, sa second coming of Jesus Christ. Ito yung mga naniwala. So paano mo masabing wala kaligtasan sa second coming? Well, hindi yun mga makasalanan, Brother Wimpy. Yun yung mga pinagutan ng ulo dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Matutuwid yun. Maliligtas yun sa pagparito ng ating Panginoon. Ngunit yung mga makasalanan, wala na po talaga. Kaya magpakabit na tayo. Ulitin ko yung tanong. Yung mga napagutan ng ulo, dati silang masama't hininiwala. Ang karamihan doon, mga Hudyo, naniwala na. So, nung naniwala sila, ba't niligtas sila ni Jesus? At ang kaluluwa na sa altar na nanalangin, bigyan mga hustisya. So, paano mo sabi, walang kaligtasan sa second coming? Brother Wimpy, ang pinatunayan ko, sa second coming, wala nang maliligtas na masama. Yung mga pinugutan ng ulo, yun po ay mga martyr, mga matutuwid yun, mga Kristiyano yun, Brother Wimpy, maligtas yun. So, ibig sabihin pala, lahat ng naiwan sa lupa, ligtas. Walang hindi naniniwala. Yes or no? Okay. Ang sinabi ko, yung mga nagsipaghintay sa Kanya, siyempre, yung nangamatay kay Kristo, siyempre, mga matuwid yun. Pero yung masama, Brother Wimpy, wala nang kaligtasan yun. Kaya nga nag-aantay. Ang tanong ko dito, so ibig mong sabihin, nung dumating si Jesus Cristo, yung mga tao doon sa lupa, ay mga lahat ligtas na? Wala hindi ligtas? Yes or no? No, may hindi maligtas doon eh. Tatakbo nga sa mga yungib at pangpang. Sana hindi ka kasama doon sa takbo sa yungib. At magpapatabon sapagkat hindi nila kayang tingnan ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sapagkat dumating na ang kanyang kagalitan at sino ang makakatayo. Okay, sa Revelation mayroong Great White Throne. Alam mo ba kanino ang Great White Throne? Yes, alam ko. Si Kristo po yun ang nakaupo doon bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon paghatol sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Alam ko yun. Uulitin ko, dalawa ang judgment, Great White Throne and Bema Judgment. Ang Great White Throne, para kanino yun? Sa mga ligtas o hindi? Para sa lahat. Para sa mga ligtas, doon po ay tawag doon. Doon po ipararangalan ang mga matuwid. At para sa mga masama,
ibubulid sa dagat-dagatang apoy. So akala ko ba wala lang maliligtas sa second coming? Kasi sa Great White Throne Judgment, may mga tao ron na naiwan sa tribulation, naniwala eh. Mga masasama naniwala, naligtas eh. So paano mo mga ipapatunayan, walang kaligtasan sa second coming? Brother Wimpy, yung mga banal doon, yun na yung iniligtas. Mula noong second coming, dinala sa langit 1,000 taon doon. At pagbaba sa lupa after 1,000 years, Great White Throne, haharap ang lahat ng mga masama. At ang mga banal nandun sa loob. Ang mga banal para ragalan, ngunit ang masama Okay, next question. Okay, next question. Alam mo ba ang Great White Throne para lang sa mga ligtas? Ang judgment yun ay reward? Ang Great White Throne? Yes or no? Alam ko ang Great White Throne, after millennium yun. After millennium yun. Okay, Sige, next question. Time's up na po, Brother Edwil. So, dako tayo sa 10 minutes na presentation ng ating negative side na si Pastor Wimpy Tan ng Born Again Trinitarian. Pastor Wimpy, 10 minuto. Okay, ready na ako sa aking presentation. Okay. Alam mo, magandang topic ito na kung meron pa bang kaligtasan sa second coming ni Jesus, no? Ano bang sinasabi ng Biblia tungkol dito, no? Ano bang sinasabi dito ng Biblia? Ano bang katuruan ng Biblia dito, no? So, sabi niya, Brother Edwil, sa Biblia, no? Biblia lang, no? Pero mamaya, hindi lang sa Biblia ang papatunayan ko, pati sa katuruan ng SDA na hindi ango sa Biblia, no? Pero bago tayo mag-umpisa, no, magbibigay mo ng konting introduction. Ang second coming, ang ibig sabihin nun, pag nag-rapture na, umakit na sa langit ang mga ligtas sa panahon yun, kasama siya sa langit, pag-celebration, nasa langit lahat sila. So, eternity yun, timeless. So, after noon, nangyari yun, sa lupa, magkakaroon ng 7 years tribulation. So, after ng 7 years tribulation, doon papasok ang second coming ni the Lord Jesus Christ. So, ano ibig sabihin nun? Ang rapture at second coming ay magkaiba. Ang rapture, si Jesus sa alapaap, kaantay niya mga Kristiyano na naniniwala sa maligtas, dadalhin sa langit, at ang second coming niya, literal na aapak ang paa niya sa lupa. Kaya maghahari si Jesus sa lupa for 1,000 years doon sa kanyang second coming sa loob ng Jerusalem. Okay. Kaya klaro-klaro, no, iba ang rapture sa second coming. Maraming hindi naniniwala sa rapture, no, pero nasa Bible yan eh. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Walang nakalagay na word na rapture, pero yung pagdagit, pagkuha, caught up, taken away, ay nasa Bible. Ang tawag doon sa Latin ay raptura. It means to be taken away, to be gone with the Lord, di ba? So yan ang rapture. Okay, ang second coming uli, tatapak ang paa niya sa lupa. Ngayon, totoo bang sinasabi na wala alam maliligtas sa second coming? Alam mo, sobrang unbiblical ito. Alam mo, merong 7 ebidensya at marami pa sa Biblia na meron pang maliligtas sa second coming. Okay. Number 1, sabi sa Revelation chapter 6 verse 15 to 17. Anong sabi dito? Maraming survivors doon sa 7 years tribulation. Kaya nga maraming hindi naniwala sa rapture na iwan sa 7 years tribulation. Kaya sila mga unbelievers. O, sabi ni Brother Edwil, mga masasama, walang kaligtasan. Mga masasamang tao nga to, hindi naniniwala. Iba nga, rebelde nga, iba, satanista nga eh. O, sabi nga sa Revelation chapter 6, verse 15 to 17, mga survivor to, mga tribulation saints. Bakit tribulation saints? Kasi, sa tribulation sila naniwala. Sa tribulation sila naligtas. Kaya they are called tribulation saints. Kaya meron pa, bukas pa, ang kaligtasan ni Jesus sa lupa. Kaya nga may Great White Throne. Hindi talaga alam ni Brother Edwil, ayaw pa umamin eh. Alam mo, Brother Edwil, magiging totoo ka. Umamin ka. Maraming rin makakaalam pag hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang Great White Throne ay para sa ligtas. Yan ang reward din. Ang Bema Judgment para sa mga hindi ligtas. Kaya nga sa Revelation, merong first death and second death. Ang first death, mga ligtas. Ang second death, hindi mga ligtas. Anong sabi sa Revelation? Blessed are those who experience the first death. But those who have the second death will be thrown into the lake of fire. Oh, ano ibig sabihin? Yung mga first death,
Yan ang mga tribulation saints na namatay sa tribulation, naniwala kay Jesus. Kaya may mga kaluluwa sa altar eh. Oh, sasabihin ni Brother Edwin, wala lang maliligtas. Ano ibig sabihin? Hindi sa tribulation, lahat ng tao doon ligtas. O sa tribulation doon, ibig sabihin, walang taong hindi naniniwala. Ang dami. Ba't tinanggap ni Jesus? Nasa altar. Ano ibig mo sabihin? Lahat ng sa altar, nag-aantay. Walang dating hindi believer doon. Mali yan, false interpretation yan. Ano yun? Lahat naniniwala kay Jesus. Ngayong mundo nga, ilan lang naniniwala kay Jesus, lahat mo naniniwala kay Jesus. Kaya alam mo, Brother Edwin, maging honest ka. Ba't mahuhuli ka? Tanda mo, Brother Edwin, no? Hindi sa pagyayabang kapisado ko, Biblia, Brother Edwin. 7 taon ako nag-seminary. Ginagawa kong tulugan ang library, Brother Edwin. Kumuha ko ng Greek at Hebrew. Kaya hindi mo ako malilinlang o hindi mo ako madidiktor sa katotohanan. Alam mo, sinasabi ko sa ito, hindi para saktan ka o yura ka. Sinasabi ko, because this is the truth. Pangalawa, sabi sa Revelation chapter 2 verse 4, merong 7 churches. Si Jesus nga, ang mga 7 churches, mga simbola ng lamp yan. Bakit lamp? Kasi nandun ang Holy Spirit. Nagagayad ng Holy Spirit sa kanila. Nanilahan sa kanila. Mga churches yan, mga ligtas yan. Mga tribulation saints yan. Sabi, walang ligtas. 5 minutes. Kaya dito, no, sabi dito, no, sa Revelation chapter 2 verse 4, no, may mga 7 churches. Galit nga si Jesus sa isang church eh. Sabi niya, you have forsaken your first love. Come back. Sabi ni Jesus, kayo lukewarm. Ano yung lukewarm? Hindi takot maniwala. Hindi alam ang gagawin. Hindi alam kung maniniwala o hindi. Hindi sila maligtas. Bakit may mga ganun? May mga unbelievers. Doon sa loob ng simbahan, pag may unbelievers, may believers. Kaya nga 7 churches eh. Number 3. Sabi rito, sa Revelation chapter 7 verse 13 to 14, mayroong tribulation saint, yung mga naiwan sa rapture, naiwan sa tribulation for 7 tribulation, naligtas. Many believe after the rapture and those left behind believe, called the tribulation saint. Kita mo na, ang dami. Number 4, Revelation chapter 9 verse 1 to 6. Ito yung mga unbelievers na naglalabay kay God, tinorture ni God. Alam mo sila torture niya? Mga demons galing sa abyss. Sinaniban yung mga mga persecutor, mga Muslim, saka mga Roman Catholic believers, sinaniban para i-persecute itong mga tao na ito, na i-torture. Ginamit pa ng Diyos para i-torture. Ayaw maniwala. Sa tingin mo, walang maniniwala na after the torture? Paano yan, Brother Edwin? Number 5. Maganda to. Sabi ni Brother Edwin, wala naman nangangalan ebanghelyo. Sa Revelation, meron. For the first time, the Bible, only sa Revelation, pinayagan ng Diyos mag-preach ang gospel ng angels. Revelation chapter 14 verse 6, angels for the first time proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ at the 7 years tribulation. May nagproproclaim ng gospel kung wala maliligtas. Ba't nagproproclaim pa ng gospel? Para ano? Ano yung ututo? Ano, Brother Edwin? Basag na argumento mo. Bible to, Bible. Ngayon, gusto ko, banggay mo bawat sinasabi ko at i-refute mo. Number 6. Sa Revelation chapter 7 verse 3 to 4, yung 144,000 na Hudyo to, galing saan? Sa lahi ng 12 tribes of Israel na na-convert, naging Christians, naniwala na kay Jesus, ang tao sa kanila, Messianic Jews. At sila nag-evangelize sa 7 years tribulation, sa last half of the 7 years tribulation, nag-evangelize sa buong mundo. Pag mag-evangelize sila, wala ba maliligtas? Paano ba ni Edwin? Paano sarado ang kaligtasan sa second coming of Jesus Christ? Paano na? Number 7, mas malupit to. Binalik ng Diyos si Moses at Elijah sa 7 years tribulation para mag-preach ng gospel. Revelation chapter 11 verse 3 to 12. They come back to life. Moses and Elijah on earth take part in preaching the gospel of Jesus on earth for the last 3.5 years in tribulation. Paano yan, Brother Edwin? Anong ginagawa ni Moses, ni Elijah? Kung wala lang kaligtas, ba't sila napipreach pa sa mga masasama? Wala maniniwala, imposible wala. Kaya nga may tribulation saint, naligtas, nakapasok saan? Sa Jerusalem. Kaya yung mga rapture saints, galing sa langit, bumaba sa lupa, pumasok sa Jerusalem, mga ligtas. Kaya sa second coming, meron pang maliligtas. Okay. Alam mo, dito ko tatapusin ang aking argumento. Mamaya, sa rebuttal, o kaya sa conclusion ko, ipapatunayan ko ang pinaniniwalaan ni Brother Edwin ay si Ellen G. White.
ang tawag doon ay shut door policy o shut doors or shut the doors of heaven. Na ibig sabihin, sarado lang langit, wala lang mga pang sa second coming nung sinarado yun. So, brother moderator, ini-stop ko na yung time ko. Dito lang ako. So, wini-wave ko na. Thank you. Okay, set natin yung time, na-wave na. So, set natin sa 7 minutes. Brother Edwin, paki-open ng ng camera mo. Nawala yata si Brother Edwin. Okay, ayan. Okay, set ko yung 7 minutes. Okay, Brother Edwin, 7 minutes for the cross-examination. Okay. Brother Wimpy, handa ka na ba? Ready na. Ha? Ready na. Sige. Relax ka lang ha, huwag ka masyadong hot. Hindi ako. Unang Relax tanong. ako eh. Unang tanong. Saan mababasa yung 7 years tribulation? Okay, binigay ko na sa iyo ang talata. Okay, babasahin ko sa iyo, ha? Ang dami rito. Hindi siya per letra, pero may diwa. Revelation chapter 7 verse 3 to 4. Isa yan. Revelation chapter 7 verse 13, 14. Yan. Okay? Yan ang mga nadiwa sa 7 years tribulation. Ngayon, kung gusto mo, bibigyan kita ng... Next question. Okay. 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 I-confirm ko lang, Revelation 7, 3 to 4, tama ba? Revelation chapter 7 verse 3 to 4. 3 to 4. Basahin ko nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. May nababasa pa ba ako rito na 7 years tribulation? Uulitin ko, walang per letra, pero diwa. Ngayon, babasahin ko sa iyo ang 7 years tribulation na diwa at 3.5 years. Revelation chapter 12 verse 5. The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemy, to exercise authority for 42 months, 3.5 years. He opened his mouth to blaspheme God and scandalize the name of his dwelling place and those who live in heaven. Okay? He was given power to make war against the saint. Yung 42 months ay 3.5 years. Next question. Okay. Next question. Kailan ba mamatay? Ilang bisis ba mamatay ang tao para hatulan? Dalawa ba? 3 o 4? Okay. Ang tao isang beses mamamatay. Pero sabi sa Revelation, pag ang tao namatay ng pangalawang beses sa impyerno. Bakit? Ang unang kamatayan katawan. Okay? Isang beses ka lang mamatay, ang kaluluwa mo sa langit. Pangalawa, pag namatay ka, ang katawan mo, pati kaluluwa mo namatay, punta na impyerno. Yan ang second death. Kaya hindi sila maligtas. Kaya overall, ang tao mamatay isang beses. Pero ang kamatayan nila may dalawang klaseng basis. First is the death of the body. The second is the death of the body and soul. Pupunta na impyerno. Yan yun. Next question. Sa unang pagkamatay, sinabi mo ang kaluluwa ay aakyat sa langit. Saan natin mababasa na ang kaluluwa umaakyat sa langit? O di ba sabi ni Paul, di ba? To be absent in the body is to be present with the Lord. 1 Corinthians chapter 5 verse 8. Oh. So, ang mga ligtas pag namatay na sa langit, si Abraham, Isaac, and Jacob na sa langit. Matthew 8:11. Oh. Kaya ang tao pag namatay, ligtas, automatic sa langit. Next question. Okay. Okay. Balik ako sa top 3 ko. Hebreo 9:28, minsan si Kristo'y inahandog para sa kasalanan, sa ikalaway paparito, na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsipaghintay sa Kanya. Etong mga nagsipaghintay, ito ba ay mga matuwid o masasama? Ito ay matutuwid.
Pero, kaya nga sabi ni Jesus, nag-iban siya mga disciples, mga apostles to preach the gospel. Kung wala lang kaligtasan sa second coming, tanong, bakit nandun si Elijah at si Moses? Bakit nag-preach ang mga anghel sa tribulation after the second coming of Jesus kung wala lang kaligtasan? Next question. Mhm. Paano mo mapatunayan na ang mga anghel ay nag-preach after second coming? Paano mapatunayan? Binigay ko na yung talata. Revelation chapter 14 verse 6. Basahin mo. The angel preached the gospel of the Lord Jesus Christ. Revelation 14:6. Ito ba ay after second coming o before second coming? Ang mga angels nag-preach after the second coming. Pinagbabawalan sila mag-preach talaga ng gospel. Kaya nga sinabi ko, first time in history sa tribulation, 7 years tribulation, after the second coming of Jesus Christ, nag-preach ang mga angels ng gospel of Next the Lord question. Jesus Christ. Saan mababasa na at itong mga anghel ay nag-preach sila after second coming? Saan mabasa? Walang per letra. Pero Revelation 14:6, sinabi nag-preach sila ng gospel. Nasa panahon na yan, nasa Revelation. Ang Revelation ay 7 years revelation. Ano ang dapat paniwalaan? Yung may mababasa o walang mababasa? Sa Bible, walang per letra, Brother Edwin. Halimbawa, sagutin kita, ang pangalan mo, Brother Edwin, per letra sa Biblia ba? O. Ang Bible, hindi per letra, Brother Edwin, hindi dictionary. Kung walang per letra, may diwa, tulad ng Trinity. Walang word ng Trinity, pero ang Father, Son, Holy Spirit nandoon. O, di mo pa Next rinwalaan? question. Okay. Anong diwa na itong Revelation 14 ay after second coming? Anong diwa meron? Hindi lang siya diwa. Nakalagay 42 months. Ang 42 months ay 3.5 years kasi ang tribulation, dalawa yan. 3.5 plus 3.5, 7 years. First 3.5 years, nasa Revelation chapter 11. Oh, kaya dito, sa last half ng 7 years tribulation, nag-preach ang angels ng gospel of Jesus Christ. Revelation 14:6. Next question. Sa Revelation 14:6 and 7, may mababasa ba doon na 42 months? Meron o wala? Wala pa mabasa nun, pero sa Revelation chapter 11, verse 2, meron. 42 months. Okay. Okay. Sa makatuwid, sa Revelation 14, walang 42 months. Brother Edwin, Yes or no? Asa ko doon? wala. Brother Edwin, Wala. wala. Pero sa Revelation 14:6, ang context ay hindi 42 months angels. Kaya, wag mo baluktutin yung salita ng Diyos. Ang letra na 42 months at 1,000. Time's up. Okay. Time's up na po, Brother Edwin. Okay. Yun po yung cross-examination ng ating affirmative side. Doon sa negative side na si Pastor Wim Pitan, si Brother Edwin Hortalisa ang nagko-cross. No? So, bigay natin ang 10 minutes na rebuttal stand ni Brother Edwin. Brother Edwin, for 10 minutes, rebuttal stand. Okay, thank you very much, mga kapatid, mga kaibigan. Thank you very much. At sa mga nandyan pa sa labas, ay manood na po kayo mga kapatid. Marami po ang ating matutunan sa debating ito. So ngayon, dito po tayo sa ating rebuttal stand, mga kapatid, mga kaibigan. Okay. Yung mga talata na ginagamit ni kapatid na Wimpy, nasabi niya after second coming daw ito. That's before, Brother Wimpy. Before second coming po yan. Okay. Yung binasa mo doon sa 11:12 ng Revelation, ito para ipaliwanag ko sa iyo ng ayos, ano? 11:12 ng Revelation. Sinabi rito, eto. At narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito. At sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. Hindi po ito after second coming, Brother Wimpy. No? Ni yung 7 years tribulation mo nga, hindi mo patunayan eh. Sana maturuan kita dyan. Ito ay sa second coming ito, itong 11:12 na ito. Saan ba nag-umpisa itong umakyat sila sa langit sa pamamagitan ng alapaap? Dito po yan, Brother Wimpy. Basahin ko sa iyo, Ono Thessalonica 4, ito po yung pinaka-obra maestra namin ng mga aral, Brother Wimpy.
Kaya hindi mo kami dito maluloko. Sinabi mo kanina na ako'y naluloko. Binanggit mo yan kanina. Lalong hindi mo ako maloko dito. Brother Wimpy, sorry ka na lang. Okay? 4:16. Sabi rito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabuhay na mag-uli. Itong mga unang nabuhay na mag-uli, mababa ito. Matutuwid ito. Mga tapat na alipin ito, kapatid. Ngunit, ang mga makasalanan, wala na po silang pagkakataon pa. Sila po ay doomed to death na po sila, kapatid. Kaya nga po ang panawagan ni Pablo panawagan ni Pedro, tayo ay mamuhay na walang dungis sapagkat inaantay natin ang bagong langit at bagong lupa, mga kapatid, kaibigan. So, ang pagbabalik ng ating Panginoon ay para sa mga nagsipaghintay sa Kanya, pero yung mga makasalanan, wala na po yun. No more in the Philippines. No more. No more salvation for those people who did not take their action to serve God. Did not take your action to accept Christ. Salvation is already closed sa mga taong nagmamatigas ng kanilang puso, kapatid. So ang sabi ko nga naman kanina, pinaka-topic natin pagdating ni Kristo, wala nang kaligtasan para sa mga masasama. May maliligtas. Yung nagsipag-antay, yung mga matuwid, yung mga nagsipaglingkod sa Panginoon, Brother Wimpy. Ngayon, binasa mo yung Apocalypse, alam mo, Brother Wimpy, nagkarambol-rambol yung mga talata mo. Hindi mo naunawaan itong mga talata mo ginagamit. Etong sa size 9, Brother Wimpy, eto at nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Masama ba ito? Hindi. Mga martyr ito na pinatay noong Dark Ages. Ilan ba ang pinatay noong Dark Ages sa kalupitan ng malaking simbahan? Ayon po sa tala ng kasaysayan, nasa 50 million martyrs. Kaya ito yon. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay. Saan ito? Sa langit dito? Sa lupa ito. Hindi ito sa langit, Brother Wimpy. Nagkarambol nga po yung iyong pagpapaliwanag na pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuo sa kanila, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, totoo ba na ang mga taong patay ay may conscious pa rin, mga kapatid? Hindi po. Marami tayong mga talata na ang patay ay wala na ang pag-ibig, wala na ang pag-isip, lahat wala na, kapatid. Bakit ginawa rito? Sa Revelation 6:9, ang kaluluwa ay sumigaw pa, Sila ay sumigaw ng malakas na tinig hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, ang talatang ito ay hindi sumusuporta sa isang aral na ang kaluluwa ay conscious pa rin kapag ka namatay na. Ito ay, ang tawag dito ay metaphoresis, mga kapatid. Na ibig sabihin ay mayroong hustisya na ibibigay ang Panginoon sa mga taong pinaslang na walang kasalanan. Pinaslang dahil sa salita ng Panginoon. Ang Diyos ay magbibigay ng
Ipinapakita lamang dito, itong metaphores, mga kapatid, isang talata lang po ito sa Biblia. Whereas, kakalabanin po ang maraming mga talata na ang patay ay wala nang nalalaman, ang kanyang galit, ang kanyang pag-ibig, lahat ay wala na, mga kapatid. Nag-aantay po sila sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Ano ang pinaka-purpose dito, mga kapatid? 6:11 ng Revelation. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila ay sinabi na magpahinga pa ng konting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na papatayin namang gaya nila. Mga kapatid, ang Dark Ages. Ang alam mo, Brother Wimpy, yung 42 months mo, yun po ay 1,260 years po yan. From 530 to 1798, Brother Wimpy. 42 months, yan po ay 30 days times 42 equivalent to 1,260 days or 1,260 years na nag-start po yan noong 538 pagkatapos magapi ang tatlong kaharian, tatlong sungay sa Daniel. Tatlong bansa po yun, Hirulay, Vandals at Ostrogoths, at doon nag-umpisa na pinaupo si Pope Behelios 538 at nagtatapos noong 1798 na si General Berthier ay inutusan ni Napoleon Bonaparte upang hulihin si Pope Pius VI na dinala sa Valence, France. Kwentahin mo yon, 1798 bawas 538 1260 na mga taon, yun po yung 42 months, Brother Wimpy. Ngayon, yung mga nangamatay noong Dark Ages, Brother Wimpy, baga na humihingi ng hustisya hanggang kailan mo ipaghiganti mo ang aming dugo. Ang sagot, Brother Wimpy, mag-antay ng konting panahon hanggang aabot ang bilang ng inyong mga kapatid na papatayin gaya ninyo or nila. Kapatid. Ibig sabihin, ang pagpapahiwatig sa talatang ito na mayroong darating pa rin na pag-uusig tribulation. Pero hindi po yung 7 years tribulation mo, Brother Wimpy. Hindi mo na po mapatunayan yung 7 years tribulation mo. Ang alam ko, yung 7 years tribulation mo, doon yan sa 70 weeks. Na yung huling sanlinggo ay inyo pong inihiwalay of which hindi nyo mapatunayan. May debate na kami niya ni Alex at medyo nagkarambol-rambol din ang kanyang pangatwiran dyan, mga kapatid. So, yan po, Brother Wimpy. Rambol po ang inyong mga paliwanag. So, eto po, itong mga kaluluwa na sumigaw upang humingi ng hustisya, ito yung mga pinaslang noong Dark Ages na pinatay dahil sa kalupitan ng malaking simbahan, mga kapatid. Pero, mayroon pang pag-uusig muli. Ibig sabihin, aantayin ang bilang ng inyong mga kapatid na papatayin gaya nila. Now, sa pagbabalik ng ating Panginoon, Brother Wimpy, dito rin po kadugtong rito eh. Sa pagbalik ng ating Panginoon at ang mga hari sa lupa, talatang 15 ito. At ang mga prinsipi. Time's up. Time na. Naabutan ng oras. Okay, dako tayo sa unang pagtatanong dito sa rebuttal stand ni Pastor Wimpy Tan. Doon sa presentasyon o rebuttal stand ng ating affirmative side na si Brother Edwil Hortaleza ng Seventh-day Adventist. Okay, Brother Pastor Wimpy Tan, 7 minutes. Okay. Tanong, Brother Edwil. Ang 42 months at 1,260 years, anong ibig sabihin yan? Okay. 42 months equivalent to 1,260 days. At dahil ang 1 day equivalent to 1 year, yun po ay pag-usig po yun sa bayan ng Diyos o kaya'y madilim na kapanahonan. Next question. Okay, ulitin ko tanong. Ang 42 months at 1,260 years, ano ba equivalent yan? Ano numerical equivalent yan? Ano? Ano ang numerical equivalent? Sige, tinatanong mo. 1 month equivalent to 30 days. 30 days times 42 equivalent to 1,260 days.
At dahil prophetical po ito, 1 day equivalent to 1 year. Therefore, ang 160 days equivalent to 1,260 years. Next question. 538 to Okay, 1790. next question. Binanggit mo kanina yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Ano yan? Rapture or second coming? Second coming po yun, Brother Wimpid. Pupunta sila sa langit. Ang nangamatay kay Kristo, unang mabuhay na manguli, 1,000 years doon po sa langit. Pagkatapos, bababa after 1,000 years, Great White Throne na po yun. Nakalagay ba sa Bible ang 1,000 years Jesus Christ sa langit? Yes or no? Yes, nakalagay, Brother Wimpy, Apocalypse 20, talatang 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang mabuhay na maguli sapagkat sila po ay magharing kasama ni Kristo Ono Tesalonica 4:16, ang unang mabuhay na maguli ay mangyari sa ikalawang pagparito ni Kristo at dadalhin sa langit. Apocalypse 11:12. Combination ng mga talata yan. Uulitin ko yung tanong. Ang 1,000 reign ni Jesus Christ sa lupa o sa langit according to Revelation? Sa langit po yan, according to Revelation and Ono Tesalonica 4:16. Kung ayon sa langit yan, bakit nakatapak ang paa ni Jesus sa loob ng Jerusalem at nakaupo siya roon? At meron siyang taong makakasama. Okay, sagot. Sa second coming of Jesus Christ, hindi po aapak ang paa ni Jesus sa lupa, sa hangin lang po, sasalubungin doon sa langit. Doon sa hangin at aakyat sa langit. After 1,000 years, bababa ang banal na Jerusalem, aapak na ang paa ni Jesus Christ sa Mount of Olives. Yun ang sagot doon. Next question. Babasahin ko itong talata, ha? Paliwanag mo sa akin, ha? Revelation chapter 19, verse 11. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True, with just and judges, and makes war. His eyes are like blazing fire, and he said at many crowns. He is the name on his written on. He has a name written on him that no one himself. Okay, tanong ka lang dito, ha. Tatanong tayo. And then sabi dito, verse 20, verse 1, I saw an angel coming down out of the heavens and having the keys of abyss, holding the great chain. He seized the dragon and ancient serpent, who is the devil, and bound him for 1,000 years. He was thrown to the abyss and locked and sealed sealed it over him to keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years had ended. Tanong, ang second coming ni Jesus Christ, sa langit o sa lupa? Ayon sa talata. Okay. Pakiulit ang tanong, Mr. Moderator. Okay, kaklarify ko, ha. I-skip ko. Cut the time. Okay. Cut yung time. Okay, pakiulit daw. Okay, Pastor Wimpy. okay, moderator, kaklarify ko, ha. Isa-summarize ko, ha. Bumukas ang langit, bumaba si Jesus, pagbaba ni Jesus sa lupa, tumapak ang paa niya sa Jerusalem, pagtapak sa Jerusalem, si Satanas tinapon niya sa lupa, sa abyss. Nung tinapon niya sa abyss, anong sabi sa verse 3? Tinapon ng angel. He threw him into the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years was ended. Tanong, ang second coming sa langit, sa lupa. Ayos talata ito. Resume time. Okay, Mr. Moderator, ay mayroon lang akong objection. Cut the time. Okay, anong objection, Brother Edwin? Ay, ang tanong niya ay ganito. Saan ba ang second coming? Sa langit o sa lupa? Hindi ko maunawaan po yung tanong sapagkat pag second coming, galing sa langit, bababa sa lupa. Medyo i-clarify, ayusin yung tanong niya. Objection, May pakiulit. moderator. Yes, counter. Malinaw ang clarification ko, inuubos yung oras ko. So, pakisabi sa kanya, wag siyang paikot-ikot. Kung gusto niya, clarify ko ulit. Nakakat yung time natin, 2 minutes and 39 seconds, Pastor Wimpy. So, Okay. pakiulit na lang. Uulitin ko, ha. Tanong, ayon sa talata sa Revelation chapter 20, verse 3, saan ang second coming? Sa langit o sa lupa? May nations dito. Meron bang nation sa langit na tao?
So, saan ang second coming? Langit o lupa? Okay, saan? Anyway, walang kategorikal. Sige, linawin ko na lang. Ang tanong mo, saan ang second coming? Sa langit, sa lupa? Eto sagot. Ang second coming, si Kristo galing sa langit. Bababa sa lupa, hindi siya aapak sa lupa. Sa hangin lamang, sa lubungin ng mga banal, sa pamagitan ng alapaap, at 11:12 na Apocalypse, sa langit ito, 1,000 years sa Next langit. question. Okay, next question. Okay, next question ha. Uulitin ko. May nations dito. Ang nations nasa lupa. Ito, tapos na ang 7 years tribulation, nag-second coming na. Okay, pag may nations dito, sabi dito, umapak ang paa ni Jesus. Pag umapak ang paa ni Jesus, ibig sabihin, si Jesus nasa lupa at si Satanas ay nasa lupa rin. Pinarusahan na ni Jesus si Satanas itapos sa abyss. Kaya ang tanong, meron bang nation sa langit? Kaya ang tanong, saan ang second coming? Sa langit, sa lupa? Second coming. Sige, ulitin ang sagot. Sa langit po ang 1,000 years. Wala kang mababasa na aapak si Kristo sa lupa sa Revelation 19. Wala kang mababasa dyan. Pagbalik ng Panginoon, si Satanas ay maiwan sa lupang mag-isa kasama ng kanyang mga anghel. Siya ay bilanggo ng pangyayari sapagat ang mga matuwid dadalhin sa langit, ang mga masama patay lahat mag-isa si Satanas. Si Satanas ay bilanggo ng circumstansya. Wala siyang matukso, walang madaya, wala. Bilanggo po siya. Next question. Next question, Revelation chapter 20 verse 7. Saan ayon sa talata to, saan naghari si Jesus ng 1,000 years? Sa langit, sa lupa? Sa langit, naghari si Jesus. Etong 7 na sinabi mo, after 1 million, after millennium na ito, mabuhay na ang mga masama. After millennium, bababa ang kariyan mula sa langit. At dito magumpisan ang Great White Throne, Brother Wimpy. Uulitin ko yung tanong ha. Revelation chapter 20 verse 7, babasahin ko. When 1,000 years was over, Satan will be released from his prison and he will go out deceive the nations. Nations ha, in the four corners of the earth. Tanong, saan naghari si Jesus sa 1,000 years? Sa lupa o sa langit? Ayon sa talatang ito. Sa langit. 1,000 years doon sa langit. After 1,000 years, Brother Wimpy, pakinggan mo. Mabuhay ang mga masasama, may madadaya na si Satanas at bababa ang banal na Jerusalem mula langit dito sa lupa. Time's up. Okay, time's up na po, Brother Edwil. So, set natin yung 10 minutes na rebuttal stand ng ating negative side na si Pastor Wimpy Tan. Pastor Wimpy Tan, 10 minutes. Okay, ready na ako. Alam mo, Brother Edwil, huling-huli pagsisinungaling mo, hindi ka makakalusot. Alam mo, pati nga yung 1,260 tsaka 42 months, hindi mo alam. Ba't ka pupunta sa Daniel? Ang tanong ko, Revelation. Dito, sa Revelation chapter 11, verse 3 hanggang 4, merong 42 months at 1,260 days. Nag-multiply ka pa. Ang 42 months, ang numerical equivalent siya is 3.5 years. Ang 1,260 days pala, hindi pala years, ay 3.5 years. Ang equivalent niyan. Sa Revelation chapter 11, yan ang yan ang first from Revelation chapter 1 hanggang Revelation chapter 11, yan ang first 3.5 years ng Revelation. Hindi mo alam. Alam mo, Brother Edwil, kaya ganun ka kasi nga, nakikinig ka lang sa bulaang propeta nyo kay Ellen G. White. Tao ang sinusundan nyo, hindi Biblia. Ngayon, kinuot ko sa Bible sa Revelation chapter 18 at chapter 20. May nations, may earth. Nakatapak ang paa ni Jesus. O ano sabi dito sa Revelation chapter saan ba yun? Ito. The white horse rider yun. O, Revelation. Nawala na. Saan nga punta yun? Ayun. Revelation chapter 19, verse 11. I saw heaven standing open, and before me there was a white horse whose rider is called Faithful and True. With justice, and he judges and makes war. His eyes are like blazing fire, and his head are many crowns.
He has a name written on him that no one but he himself know. Nagbukas ang langit, bumaba si Jesus, sa kapangyarihan na, alam mo bakit yung eyes of blazing fire? Alam mo bakit? Ibig sabihin, judgment. Yung lumalabas sa kutsilo sa buwan niya, ano ibig sabihin yun? Judgment yun. Ibig sabihin, sa kanyang mouth pa lang, nagbigay siya ng judgment, patay na ang tao, namamatay na yung mga anti-Kristo. Ganun kapangyarihan si Yesu Kristo. O ito pa, he is dressed in white robe, deep in blood, and his name is the Word of God. The armies of heaven were following him, riding on the white horse, dressed finely in white and clean. O, see? At bumaba sa lupa. Kita mo na rito? O, bumaba sa lupa, sumusunod yung mga rapture saint, tapos sabihin mo, ang second coming sa langit, ang 1,000 years sa langit. Alam mo, halatang di talaga alam, Brother Edwin, hindi ka talaga nag-aaral. Sunod-sunuro ka lang L.G. White. Alam mo yung nagturo sa'yo, pananaguto sa Diyos yan. Dahil nalilang niya ang kaluluwa mo. Matakot ka sa Diyos. Oh. Meron bang 1,000 years sa talata na sa langit siya bumaba? Wala. Nakalagay doon, nasa lupa na, may nations, may earth. Nakatapak na si Jesus. Bumukas ang langit. Bumaba siya. Umupo sa Jerusalem. Ang second coming, ano mangyayari? Pagkatapos ng 7 years tribulation. Kung wala lang maliligtas sa second coming, bakit bago mag-second coming, may nagpipreach pa? Alam mo ba, ito niloloko mo sarili mo eh. Alam mo, huling-huling yung pagsisinungaling mo. Anong ko sa'yo? Yung mga altar sa ilalim na kaluluwa. Ano yun? Lahat nag-aantay? Kaya nga naiwan, di naligtas eh. Oh. Tapos sabihin mo na sila nag-aantay, di may kaligtasan pala sa second coming. Alam mo, ulitin ko ba, Edwin, ang isang kinamumuhian ng Diyos na ayaw niya na experience ko ang sinungaling, tanda mo, lalo na salita ng Diyos. Ako, isang sinungaling ako dati sa mga babae. Niloloko ko sila. Niloloko ko. Pero sobra akong mahilig sa laman, manluloko ng babae, puro sex ang habol ko. Alam mo ginawa ng Diyos? Gumamit siya sa babae na lokohin ako. Alam mo, magkano na nahut-hut na sa akin na hindi pa kami nakikita? 200,000 pesos. Tanda mo yung Brother Edwin. May judgment ka sa Diyos. Pananagutan mo yan, lalo na salita ng Diyos. Ano sabi niyo sa Biblia? Sa Proverbs chapter 30, verse 5 to 6, the word of God is flawless. Be careful that you don't misquote the scripture because God will make you a liar. Alam mo, Brother Edwin, puro ka iwas. Hindi ka sumasagot ng direct. Paano nga magkakaroon ng range Jesus Christ sa langit, sa second coming sa langit? Tumapak ng paa eh. Bumukas ang langit eh. Naku, Brother Edwin, matakot ka sa Diyos. Tapos pupunta ka sa mga kaluluwa na wala lang kamalay-malay. Alam mo, Brother Edwin, si Ecclesiastes, kaya sinabi ni Ecclesiastes yun, o sinabi ng author, si King Solomon, kasi wala lang siya connection sa mundo. Hindi ibig sabihin, hindi na siya conscious. Yung mayaman nga sa impyerno, conscious eh. Brother Abraham, pakisabi, kay Lazarus, uhaw na uhaw ako, pagod na pagod ako. Yung mga kapatid ko, pwede pakisabi sa kanila. Sabihin ka na, Moses, na i-preach yung gospel sa mga kapatid ko. Sabihin kay Jesus, mga apostles, i-preach yung gospel sa mga kapatid ko para hindi sila mapunta sa impyerno, sa Hades. Alam mo, deception ang ginagawa ng tao din. Gumagawa sila ng mabuti. Akala sa mabuti, maliligtas siya. Oh, kita mo na. Good works cannot save. SDA. Your good work cannot be saved. Sasabihin mo, ligtas ka, hindi mo ka magsungaling. Yung kasalanan mo nga eh. Hindi pa nga natatanggal ng Diyos eh. Hindi mo nga alam eh. Oh. Paano ka maliligtas ka, Brother Edwin? Sabi ni L.G. White, sa second coming, December, sa second coming nag-fail, December 1844, sarado na ang langit sa kaligtasan. Ang mga nasa 1844 lang, at before 1844, ang maliligtas. Paano ka maliligtas ngayon, Brother Edwin? Nuloko mo sarili mo kasi nga, nalin lang ka. Alam mo, ang nalilin mo ngayon, mga kapatid, nagugulat nga ako eh, parang INC eh. Bibigyan ka ng trabaho kahit di ka maniwala. Kunwari, maniwala ka, bibigyan ng trabaho, papadoktrinahan ka kahit di ka maniwala. Basta may trabaho ka, para may utang na loob ka. Oh. Yung iba, para pag natiwala, may pamilya, hirap na hirap, kaya sige na, kapit sa relihiyon, kapit sa patalim ng relihiyon. Yan ang ginagawa ng SDA, Brother Edwin, sa mga tao, sa mga member nyo ngayon sa SDA, maniwala kasi din, kaya ko patunayan niya, Brother Edwin. Dami kong video sa YouTube. Oh, na disfellowship, tinanggalan ng trabaho, wala lang trabaho. O iba takot kasi wala lang trabaho, aalis sila, pamilyado sila. Ano, pinagpalit mo kaluluwa mo sa pera?
Ano sabi ni Jesus Christ? You cannot serve God and mammon. Ano man pera ka? You cannot serve two masters. Oh, lagot ka na ba ni Edwin? At ang lakas ng loob mo, sabihin mo na may kaligtasan. Kung kabang sino ba ni Edwin, anong sabi ni Edwin White? Kung gusto mo maligtas, dapat ma-perfect mo yung 10 utos. Law niya yan, batas niya. Pag di mo na perfect ang 10 utos, hindi ka papasa sa investigative judgment. At paano kayo maliligtas? Wala pa nga kaluluwa sa langit eh. Ayon sa SDA. Ba't sabi sa Mateo 8, may kaluluwa na. Si Abraham, Isaac, Jacob, wala pa siya sa langit na. Oh. Si David sa langit na, alam ko sa langit na. Oh. Paano walang kaligtasan? Kayo walang kaligtasan dahil salvation by works. Alam mo, inuutulan kayo ni LG White. Oh. Hindi mo, alam mo, hinahamon kita. Basahin mo yung writing si LG White. Sabi mo, nabasa mo, hindi ko naniwala. Hindi mo mapaliwanag. Paano yan? Oh. Alam mo, kung wala lang kaligtasan after or before the second coming, ba't may nag-preach pa? Mga angels, si Moses, si Elijah, yung 144,000 na Hudyo bago mag-second coming sa 7 years tribulation in preparation for the second coming. At sa second coming, kung walang maliligtas, ba't yung mga altar na kaluluwa? Ba't lahat ba yun nag-aantay? Walang naniwala doon? Naku po, Brother Edwin, deception yung ginagawa mo, Brother Edwin. Alam mo, maraming SDA ngayon. Naku, sigurado ko, maniwala ka sa akin. Yung nakikinig, aalis uli yan. Aalis sa SDA yan. Oh. Isipin mo naman, yung mga 144,000, mag-evangelize bago mag-second coming. Kung wala lang maliligtas sa second coming, para sa evangelism, para sa evangelism ni Moses, Elijah, para sa evangelism ng mga anghel. Naku po, Brother Edwin, Bible to kausap mo. Bible to binabangga mo, hindi mo to ma-refute. Oh. Kaya, paulit-ulit ka lang. Kasi mga ligtas na yan, nag-aantay. Ang tanong, wala bang hindi naniniwala? Wala bang hindi naniniwala sa 7 years tribulation? Wala ba? At may mga pinapersecute na Kristiyano, nakukulong, pinapatay. Hindi ba naniwala ba ngayon? So, ibig sabihin pala, nag-aantay na pala bago tribulation? Oh. Ba't sila naniwala sa 7 years tribulation? Bago mag 7 years tribulation, bago mag-rapture, di sila naniwala. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16-17. Rapture yan, the second coming. Dahil sabi niya, we will be the Lord forever. Ano forever? Eternity. Kung second coming sa lupa yan, eternity ba ang lupa? Langit ba ang lupa? Sisi mo, Brother Edwin? Wala na. Tapos ng boxing, kung baga kay Manny Pacquiao, first round, lockout ka na. Paano na? So, moderator, wini-wave ko ng oras ko, no? So, conclusion ko, Brother Edwin, wala kang napatunayan. Ako may napatunayan. So, yun lang. Thank you. Okay, thank you very much. So, Brother Edwin, paki-open ng cam para makita ka rin. I-close lang po ng cam ng isa na hindi kasama sa sa debate. Paki-suyo lang po. Paki-off lang yung cam na hindi kasama sa debate. Nardo, i-off po ng cam niyo po. Okay, thank you very much. So, tuloy tayo, Brother Edwin, for 7 minutes sa last cross-examination dito sa rebuttal stand. Okay. Okay. Tanong ko, Brother Wimpy, ano po ang topic natin? Wala lang kaligtasan sa second coming ni Jesus Christ. Kasama ba dito si Mrs. White sa ating usapan? Open second rebuttal na kaya anything goes. Basta related. Okay. Anong kinalaman ni Mrs. White sa debate natin? Sa paniniwala mo, doon mo kinuha yung second coming, wala nang kaligtasan. Walang kaligtasan. Okay. After sa kaligtasan, after second coming, sino pa ang maliligtas? Marami na naligtas. Bago mag second coming, marami na naligtas. Yung mga kaluluwa sa altar, yung mga 144,000 Jews at evangelize, naniniwala kay Jesus, o yung mga tao na Kristiyano na pinapukutan ng ulod, pinapunta sa kulungan, nagtago sa bundok, hindi ba maligtas yun? Next question. Okay. Ang sagot mo ay marami nang naligtas after second coming. Ang ibig bang sabihin, tapos na ang second coming?
Before or after the second coming, marami pang naligtas. Nung dumating si Jesus sa second coming, marami pang naligtas, marami pang naniwala. Remember, nations yan. Mundo yan. Wala bang hindi maniniwala? Next question. Ang second coming ba ay nangyari na o wala pa? Wala pa, hindi pa nangyayari. Dahil hindi pa nangyayari, ibig sabihin wala pang naliligtas after second coming, yes or no? No, maling-mali. Kaya nga sinabi ko kanina, wala pang second coming eh. Nandun na sila Moses, mga anghel, 144,000 Jews na evangelize na. In preparation for what? For the second coming. At the second coming, after, marami pang naligtas. Okay. Paano mo nasasabing may mga naliligtas na after second coming samantalang ang second coming ay hindi pa nangyari? Magyari na ang second coming, before or after nga, marami na naligtas. Before second coming, may nag-evangelize. At before, at si Elijah at si Moses, nahuli sa last and half of tribulation, nag-evangelize. At nung dumating si Jesus, marami pang naligtas. Nations. Marami. Next question. Okay. Ang sagot mo kanina, hindi pa nangyari ang second coming. Ngayon ay nangyari na ang second coming. Alin ba ang totoo? Brother Edwin, huwag mong malututin ang sinabi ko. Ang sinabi ko, before or after second coming. Ngayon, sinabi ko hindi pa nangyayari. So whether nangyayari man o hindi ang second coming, may maligtas. According to Revelation, sa 7 years Revelation. Okay. After second coming, may maliligtas. Bakit kanina sabi mo marami nang naliligtas? Alin ang tama? Brother Edwin, huwag mong baluktutin ang sinasabi ko. Klaro ang isip ko. Sinabi ko, before or after the second coming, may maliligtas. Bago mag-second coming, nandun sila Moses, Elijah, mga anghel, nag-evangelize, in preparation for the second coming. Pag nangyari na, may maliligtas pa rin. Next question. Saan mo nabasa si Elias at si Moises? Sa Apocalypse ba o doon sa Matthew? Wala ako sinabi sa Matthew. Sabi ko sa Revelation. Binigay ko ng talata sa'yo, di ba? Si Moses at si Elijah. Revelation chapter 11, verse 3 to 12. Okay. May mabasa ba tayo na Moises at Elijah sa Apocalypse? Meron o wala? Meron, literal, per letra. Moses and Elijah, Revelation chapter 11, verse 3 to 12. 20 to 12. Okay, pakibasa daw. No. Excuse me. Pakibasa daw kung meron bang Moises o Elijah dyan sa talatang binanggit mo. Revelation chapter 11, verse 3 to 12. Okay? Yan ang talata, hindi 20. Okay. Moderator, objection? Yes, cut the time. Ano objection? Inuutusan niya magbasa, gawin niya sana ang question. Okay, Brother Idbil, pwede mo namang basahin, ika-cut lang natin yung time. Okay. Clarify lang, anong talata, Brother Wimpy? Revelation chapter 11, verse 3 to 12. Okay, Mr. Moderator, permission, nabasahin ko muna, cut the time. Okay, nakakat na yung time kanina pa, Brother Idbil. Sige, basahin ko Revelation 11, 1 up to 12. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. Talatang 2. At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga hintil. At kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. Talatang 3. At may ipagkakaloob ako sa aking 2 saksi at sila'y magsipanghulang 1,260 araw na naramtan ng magaspang na kayo. Talatang 4. Ang mga ito'y ang 2 punong olibo at ang 2 kandilero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Talatang 5. At kung nasain ang sinumana sila'y ipahamak ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway, at kung nasain ang sinumana sila ipahamak ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Talatang 6. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula, at may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. Talatang 7.
At pagka natapos nila ang kanilang patutuo, ang hayop ay umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila at pagtatagumpayan sila at sila'y papatayin. Talatang 8. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan at ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. Talatang 9. At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ay nanood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati, at hindi itutulot na ang kanilang mga bangkay ay malibing. Talatang 10. At ang mga nanahan sa ibabaw ng lupa ay mga galak tungkol sa kanila at mga tutuwa, at sila ay mga papadalahan ng mga kaloob, sapagkat ang 2 propeta ito ay nagpapahirap sa nananahan sa ibabaw ng lupa. Talatang 11. At pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila, at sila ay nagsitindig at dinatna ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. Talatang 12. At narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito. At sila umakyat sa langit sa isang alapap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. Brother Wimpy, may nabasa bang Moses at Elijah? Meron! 2 witnesses. Alam mo, yung 2 witnesses yan, ibig sabihin sa footnote, si Moses at Elijah yan. Hindi lang nilagay sa dyan sa translation na yan. Pero meron, naka-footnotes yan, Moses and Elijah. Next question. Okay. May mababasa ba tayo na ibang talata na si Moises at Elijah ay witnesses o propeta? Binasa mo na kanina, propeta, nakalagay dyan. Binasa mo sa Revelation. Sa chapter, Revelation chapter 3 to 12. Binasa mo, propeta. Sa binasa ko, mayroon bang nababasa na Elijah at Moises o wala? Meron o wala? Dito sa talata nito, ang 2 witnesses, walang nakalagay ng Moses Elijah, pero per letra, sa footnotes, sa mga scholars, yan ay si Moses at Elijah. Kaya per letra yon. Kaya yung 2 witnesses ay si Moses at Elijah. Okay. Anong paniniwala natin? Yung may nababasa o walang nababasa? Brother Edwil, scholar ako ng Greek. Whether na wala yung per letra o hindi, basta may footnote, yun ang interpretation niya, yun ang lumalabas, hindi lang sinulat. Kaya may Amplified Bible tayo. Wala nga Trinity 7 versions sa Amplified, may Trinity. Naku, Brother Edwil. Ang ibig bang sabihin, dapat paniwalaan kahit walang nababasa? Kung walang nababasa, hindi dapat paniwalaan. Kaso may mababasa eh. Ang 2 witnesses, according to the scholars, ay si Elijah, si Moses, naka-footnote yan sa ibang mga Bible version. Paano yan? May Amplified Bible, kaya nga may... Paano? Sa amin ay mayroon din kaming mga scholars at ito ay hindi Moises at Elijah, hindi. Paano yan ngayon? Ang mga scholars, hindi scholars talaga. Sariling gawa ng interpretation nyo. Ang mga translator nyo, hindi nag-aral ng Hebrew-Greek. Kaya mali-mali. Kaya may clear word Bible kayo eh. Si Ellen G. White ang scholar nyo. Ang bulakang propeta nyo. Siya. Next question. Okay. Brother Wimpy, hindi mo ba alam na yung aming Adventist International School sa IAS ay Greek at Hebrew ang pinag-aralan dyan? Hindi mo alam yon? May nag-aral sa inyo, Hebrew and Greek, pero hindi sila honest sa translation. Kaya nga nung nag-aral sila ng Hebrew Greek, tinranslate nila ang Bible, nalaman na katotohanan. Katulad si Raftel, si Del Raftel, umalis for 13 years sa STA. Nag-aaral ng Greek and Hebrew. Umalis. Brother Wimpy, sa makatuwid, mas matalino ka kaysa aming mga professor sa aming International Adventist School. Okay, time's Okay, up. sagutin ko. Last question. Okay. Hindi ko sinabing mas talino ko. Isa ako sa mga Greek scholar na tapos ko, Brother Edwil. Kung nakilala mo ko dati, tuturuan pa tayo ng Greek eh. Greek grammar, syntax, morphology. Paano mag-translate na? Dati, nakasama ko mga missionaries. Iba-ibang pang nag-translate kami ng Greek. From English to Greek, Greek to English. Time's up. Okay, yun po, no, ang last cross-examination dito sa rebuttal stance. Napakainit. Napaka-intense ng laban ng bumating ito. Pero nag-enjoy yung ito sa pakikinig.
So, bigyan natin ang 5 minutes summary conclusion. Unahin natin ang negative side na si Pastor Wimpy Tan sa kanyang summary conclusion dito sa debating ito sa gabing ito. Pastor Wimpy? Okay, tapos na boxing eh. Kumbaga sa round 1, si Manny Pacquiao, ninakaut niya yung kalaban niya sa isang suntok, hitting 2 birds in 1 stone. Alam mo, after ng 7 years tribulation, ang second coming. Ang second coming, ulitin ko, tatapak ang paa ni Jesus. Kaya nga sabi sa Revelation chapter 11 ba yun? O ano? Basta 11 or 12, na bubukas ang langit, bumaba si Jesus, kasama mga rapture saints. Magbaba sa rapture saints, naghari si Jesus sa lupa for 1,000 years. Nung naghari si Jesus for 1,000 years doon sa lupa, tsaka lang niya kinulong sa Satanas. E paano nga magkakaroon ng naghari si Jesus sa 1,000 sa langit? Walang biblical scripture, 100% na nagpapatunay na after 1,000 years, bumaba si Jesus sa langit? Wala! Kasi ang SDA, walang rapture. Wala silang impyerno. Wala silang hell. Kaya tuwang-tuwa eh. Masarap sumama sa SDA. Uy, huwag ka mag-alala. Wala kang impyerno. Pag namatay ka, kahit magkasalanan ka, ano lang, mamamatay ka lang, wala kang lawa. Which is wrong. Ang kaluluwa, pagbabayaran natin yan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Lahat ng tao may kaluluwa, may kabayaran sa Diyos. Lahat ng dininiwala kay Jesus bilang Diyos, hindi tinanggap ang lubos sa kapatid ng kaligtasan ni Jesus, pupunta na impyerno. John 3:18, those who do not believe in Jesus Christ is condemned already. Sasabihin na ligtas daw sila. Malaking deception yan. Paano kayo maliligtas ngayon? Wala kayo impyerno. At paano kayo maliligtas nga? Sa investigative judgment, kailangan sabi ni Ellen White, ma-perfect yung 10 utos, hindi kayo papasa. Oh. Paano nga kayo maliligtas? Sasabihin mo, impyerno eh. Wala ka kayo impyerno eh. Takot-aran lang eh. Pag namatay na sa Christian, ang kaluluwa lang natutulog, soul sleep. Hindi natutulog ang kaluluwa, Brad. Luke 16. Ang mayaman sa impyerno. Si Abraham. Tsaka yung mayaman sa langit. Anong sabi ni Pablo? 1 Corinthians chapter 5 verse 8. To be absent in the body is to be present at home with the Lord. Ang isang tao pag namatay, hindi matutulog. Ito pupuntahan niya, langit, impyerno. Kaya ang tao pag namatay, conscious sa langit at impyerno. Nakaramdaman niya. Nafe-feel niya. May bang kaluluwang walang pakiramdam? Paano mamahal ng Diyos sa langit? May bang kaluluwang walang pakiramdam? Ano, manhid sa impyerno, sa masaktan? Kaya nga sister na, tatakbo sa impyerno eh. Mararamdaman niya eh. Alam mo, Brother Edwin, ako sa'yo, pag-aaral ka, hinahamon kita, basta may mga sulat ni Ellen G. White, hindi mo naman binabasa. Ito, babasahin ko rito kay Ellen G. White. Babasahin ko sa'yo. Sabi rito, Ellen G. White, according to her, after ng December 1844, wala lang kaligtasan. There's no more salvation. Nakita niya ang vision niya. Nung una, nag-agree siya kasama si James White. Tapos, nung 1844, nagkaroon ng midnight cry. Hindi nangyari yung second coming na pinaprophesy ni L.G. White at James White na display ang mga Seventh-day Adventists. Pati pamilya ni L.G. White umalis. So para ibalik ni L.G. White, nagkaroon naman doon sa isang vision, isang dream. Natutuo daw yung second coming, pero nagkamali lang daw. Siya, patay tayo ron. Ano sabi ng Bible? But a prophet who presumes to speak in my name, anything I have not commanded, or a prophet who speak in the name of other God, it is put to death. Patay na. Put to death ang bulaang propeta niyo, Father Edwin. Put to death. Deuteronomy 18:20. Isang false prophecy lang. Bulaang propeta. Bakit? Ang Diyos hindi nagkakamali sa kanyang prophecy. Later again, L.G. White proclaimed, those who believe before became disbelievers. They are not condemned. Kasi na nawawalang kaligtasan. Kawawa naman. Yung 1844 naniwala, tapos niniwala sa katulong ng L.G. White, condemned na raw. Kita mo na. Ano ba si L.G. White? Diyos ba? Nagbibigay ng kaligtasan, nagaling sa kaligtasan. Sabi ito, and only those who remain, who have hope and salvation to enter paradise. Later again, Ellen G. White has a vision. Many remnants and is traveling to the holy city.
nag-vision na naman siya. Papunta raw sa Holy City, mga Seventh Adventist. Tapos yung mga na-dismay, na sumunod, ang naiwan daw sa journey. Tapos, punta sa darkness. Ano sabi ni Elsie White? Hindi ko lang nangyari sa kanila. O, paano yan? Parang taste up. Hindi alam ni Muhammad ano nangyari siya, ano gagawin sa kanya. Pero sabi ni Elsie White, the doors of heaven is closed at December 1844. It is closed. There's no more salvation. Kinuha yan, Brother Edwin. So, yun lang. Okay, yun po yung summary conclusion ni Pastor Wimpy. Brother Edwin, paki-open ng camera niyo po para may labas natin. Okay, Brother Gerald. Mayroon kasi akong dokumento dito babasahin dito sa cellphone ko. Pwede bang saglit lang ay mag-close camera muna ako? Okay, Saglit lang. Okay, sandali. Ayos. At saka mag-open din ako pag nabasa ko na yung document. Okay, sige. Andali lang medyo naghang to. Ayaw talaga. Ito na lang. Saglit lang po saglit lang. Sige. Okay. Set ko muna yung 5 minutes mo, Pastor Edwin. Brother Edwin. Okay? Sige po. Okay? Ito kapatid Okay. So mga kaibigan, maraming salamat po. Etong ating kapatid na malakas, masyadong namamaratang Brother Wimpy. Paano kayo maligtas ito? Malakas mamaratang to. At mas matalino daw siya kaysa mga professor ng Adventist dyan po sa aming ayas. At kilala tanyag, Brother Wimpy, ang Adventist na mga edukasyon sa buong mundo, Brother Wimpy. Meron tayong Lumalinda University Sikat na sikat yan sa buong mundo. Mas matalino ka pa pala kaysa dyan. Meron tayong St. Andrew University, meron tayong Battle Creek University, Brother Wimpy, at sa Pilipinas na lang, meron tayong Adventist University of the Philippines, Brother Wimpy, sa Greek at Hebrew, na ipinagmayabang mo, grabe ko naman, Brother Wimps. At napakaraming paralan ang Seventh Adventist sa Pilipinas pa lang, meron tayong Northern, Inlock, meron tayong Western, meron tayong Southern sa Davao, at meron tayong MVC. Napakarami namin paran, Brother Wimpy. Ewan ko lang, kung may maniwala sa'yo, mas matalino ka kaysa para namin, no? Eto, basahin ko itong dokumento, Brother Wimpy, na lagi mong binabanggit na sinasara na ang kaligtasan para kay Miss White. Nagkamali ka Sabi ni Ellen White, I saw the commandments of God and shut door could not be separated. I saw the time for the commandments of God to shine out to his people was when the door was opening and the inner apartment of the heavenly sanctuary in 1844. Ano sinabi? Opening of the door in the inner apartment, Brother Wimpy. Hindi mo kasi aklat yan, hindi mo naunawaan, Brother Wimpy. Ang ibig sabihin pala, or in the inner apartment, Brother Wimpy. Hindi mo kasi alam to yung mga detalles sa sanctuary in heaven. Then Jesus rose up and shut the door in the outer apartment and opened the door in the inner apartment and passed into the most holy place, and the faith of Israel now reaches within the second veil, where Jesus now stands by the ark. I saw that Jesus had opened the door in the most holy place, and no man can shut it. Binuksan na Jesus ang pintuan doon sa inner apartment of the sanctuary, and no man can shut it. Walang pwedeng magsara, Brother Wimpy. Alam mo, Brother Wimpy, mag-aral ka muna sa akin para manawan mo ang mga sulat ni Mrs. White. Hindi mo maabot ito, Brother Wimpy, kasi malalim ito. Okay? Now, ngayon, marami pa dito. Ito. The Spirit came upon me,
and I was taken off in vision. I saw many important things, some of which I will write you before I close this letter. I saw Brother Stowell of Paris was wavering upon the shut door. I felt that I must visit him, although it was 50 miles off and very bad going. I believe God would strengthen me to perform that journey. We went and found the needed strengthening. There had not been a meeting in the place for about 2 years. We spent 1 week with them. Our meetings were very interesting. Saan ito mabasa, Brother Wimpy? 5 MR 93.3, no? He gives us strength as we need. Selected messages po ito, Brother Wimpy. At iba pang mga aklat namin, napakarami ito, Brother Wimpy. Kaya, Brother Wimpy, dahan-dahan ka sa pagsasalita, Brother Wimpy. Sa mga sinasabi mo, hindi mo alam to. Malalalim ito, Brother Wimpy. Hindi mo mga alam yung sanctuary ministry. Hindi mo nga alam yung 70 weeks O makapagmayabang mo 70 weeks? Saan mo galing yung 7 years tribulation mo? Wala kang mababasa? Ha? Brother Wimpy? Mayabang ka alam ko ang aral niyo dyan, 70 weeks. Ibinukod niyo yung huling sanlinggo na 7 years of tribulation. Hindi mo alam na ang 1 week na yon, 70 weeks po, magkakasama po yon para sa bayan ng Diyos. At kailan niya nagtatapos? Ang 70 weeks. Anyo 34. Kalahati ng sanlinggo, pinatigil ni Kristo ang hain. Kailan yan? Anyo 31, sapagkat si Kristo ay namatay sa cross, siya na ang hain sa mga makasalanan at ipinatigil na ang pagkatay ng bakat, tupak, kambing bilang handog, sapagkat siya na po. Anyo 31 yung kalahati ng sanlinggo, Brother Wimpy. At ang kalahati ng sanlinggo, 3 years and a half, 34 noong batuhin si Esteban at si Pablo ay nahikayat sa pananampalataya at naging mensahero sa mga hintil, Brother Wimpy. Marami pa tayong dapat pag-aralan, Brother Wimpy. Dahan-dahan ka naman, Brother Wimpy. Okay, thank you very much, Brother Edwil Ortalesa, no? Bagamat medyo minute yung talakayan natin, bunga lang po ito ng kanilang sisikap na maipahayag sa lahat ang kanilang mga nararamdaman at ang kanilang mga pinananampalatayaanan. No, so wala po itong personalan, aral lang po ang ginagawa namin dito. Kung nakikita nyo man po medyo umiinit, pero wala pong personalan yan. Kundi ang maipahayag lang at maibigay ang tamang aral na kanilang pinaninindigan. So dito po, no, bago natin tapusin ang ating debating ito, bigyan muna natin ng 2 minuto si Pastor Rimpitan sa closing remark or shout out, plug in ng mga YouTube channel or page or group, at saka pagpapasalamat at greetings sa mga kakilala. Pastor Wimpy? Okay, salamat sa gabing ito. No? Salamat sa platform ito sa Philippine Distributor Station. Thank you sa exchange, no, Brother Edwil. At thank you sa lahat, no. Pinopromote ko yung website ko sa YouTube, no, Mr. Youth Pastor, tsaka yung Rimpitan na na mga videos debate ko sa mga Pentecostal, sa mga SDA, no. So panoorin niyo at higit sa lahat, no, thank you sa mga sumubaybay at na hindi lang tayo makinig, no, may matutunan tayo at higit sa lahat muli ang prayer ko, no, dalhin tayo ni God na Holy Spirit sa katotohanan. So thank you and God bless all. Okay, nako tayo kay Brother Edwil Ortalesa. Okay, thank you very much, Brother Jero. Thank you po sa Philippine Debaters Association. Thank you din po kay Brother Wimpy. Si Brother Wimpy ay inasahan ko marami pa kaming debate nito Siyempre, pampost natin sa YouTube Paki-subscribe na po yung aking YouTube. Edwil Ortalesa po yung aking pangalan doon. Makikita nyo na po. Paki-subscribe naman. At siyempre mga kaibigan, makisuyo naman. Ay kailangan paano ng watch hours? Kailangan 4,000 hours. Nako. Wala pang 500 yung hours ko, mga kapatid. Paki-subscribe po at paki-view naman po. Nang sa ganun ay makinabang po tayong lahat. Salamat po sa inyong pagtugon. Salamat din po sa ating mga live viewers na nag-comment, pabor o kontra. Yan po ay aming pinasalamatan sapagkat yan po ay inyo pong sariling pagkaunawa, mga kapatid. Yan po itanggap po natin.
At sana po, ma-improve pa rin po natin kung ano man ang mali, iwaksi. At kung anong tama, tanggapin. Back to you, Mr. Moderator. Okay, thank you very much. Magandang gabi, no? Salamat sa mga nanood at maraming salamat din sa dalawang debatista natin na nag-participate ngayon sa gabing ito dito sa Philippine Debaters Association. Congratulations po sa dalawa, Brother Edwel and Pastor Wimpy Tan, no, ng Born Again Trinitarian at saka ng SDA na si Brother Edwel. So dito po nagtatapos ang ating debate. Ito po ang inyong lingkod, J. Rod Castros, moderator, admin, host ng ating debate platform, ang ating pambansang debate platform, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi at good night po sa lahat. Salamat sa panonood.